kasama ang Mahal na Birheng Maria, ang Reyna at Langit ng Lupa, tayo dumudulog sa ating Panginoong Hesus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairi. Panginoong Hesus, sa aming pagiging palalo, sa aming pagiging mayabang, Ikaw po ang kapakumbabaan na aming hinahangad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming pagpababaya, sa aming mga tungkulin, sa aming mga responsibilidad sa iyo, at sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming kahinaan at karamdaman, sa iyo po nagmumula ang tunay na kagalingan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ang makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayo't magpakailanman. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkalupagami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Tumayo na po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos."
Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Marahil ay mahirap isipin sa atin sa Pilipinas yung konsepto ng reyna. Dahil tayo naman po ay hindi hari at reyna ang nangunguna o namumuno sa bansang Pilipinas. Meron tayong presidente, may vice-presidente, yun nga lang meron tayong first lady. Kaya medyo mahirap makuha natin ang ibig sabihin ng pagiging reyna. Maliban siguro dun sa mga ina na narito o mga kababaihan natin na minsan o marahil magpahanggang ngayon, ang inyong pakiramdam kayo ay reyna ng inyong tahanan. Yung bang sinabi minsan ng iyong asawa, ikaw ang reyna ng buhay ko. Napakasarap siguro ng pakiramdam. Ano po? Lalo na bata-bata pa tayo. Yun nga lang, pag tumatanda na, hindi ko lang alam kung reyna pa rin. Ang turing sa atin, ano? Pero maganda po ang karanasan ng pagiging reyna ng isang ama ng tahanan o isang reyna ng isang tahanan. Ano po? Kayo itinuturing ng katangi-tangi, espesyal. No? Kayo pinagdilingkuran. Sa panahon ni Jesus, noong naunang panahon ng bayan ng Israel, ang bawat hari, okay? Ang bawat hari noong sinaunang Israel ay mayroong tinatawag na Queen Mother. Sino iyon? Yung nanay ng hari. Nung sinaunang Israel, ang bawat ina o nanay ng hari ay may natatanging karangalan. Ito ay ang tawaging Queen Mother. Yan. Reynang ina. Kaya ang ating mahal na Birheng Maria ay tinuguri ang reyna. Dito pa nga lang sa Ebanghelyo natin. Noong dumating ang Anghel Gabriel at nangusap ang Anghel Gabriel sa batang-batang si Maria, ano ang sabi sa kanya? Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Doon pa lamang po, sa sandali ng pag-aanunsyo ni Anghel Gabriel sa pagkakahirang ng batang-batang si Maria, ipinahayag na si Maria ay magiging reyna. Dahil tinuring na yung magiging anak niya ay magiging hari at may paghahari na walang hanggan. Isang dakilang karangalan para kay Maria na maging reyna. Gayunpaman, ang pagiging reyna ni Maria ay hindi lamang reynang mana. Hindi lang dahil anak niya ay hari, kaya ipinatong sa kanya ang korona ng pagiging reyna, kundi kung ating susubaybayan, si Maria sa kanyang buhay, pinatunayan niya na karapat-dapat siya sa pagiging reyna. Kaya nga sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria. Pinagdiwang natin yung pag-akyat ni Maria, kaluluwa at katawan sa langit. At ngayong araw na ito, atin pong sinasariwa ang pagpuputong ng korona bilang reyna ng ating mahal na Birheng Maria sa langit at sa lupa. Ito po ay nangyari dahilan nga din doon sa kaniyang ipinakitang halimbawa sa kanyang buhay.
Hindi siya nananangan. Ako na naman ang nagluwal sa iyo, anak. Siguradong reyna na ako. Hindi siya nanatili doon sa pribilehiyo na siya ay pinili, nag-iisang pinili ng Diyos sa buong kasaysayan ng sangkatauhan para iluwal ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya doon natigil dahil sa kanyang buhay, ipinakita po niya ang kanyang pagiging karapat dapat sa korona ng isang reyna. Sa anong paraan? Una, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagsunod niya, lalo't higit sa panahon ng panganib, sa panahon na walang kasiguruhan, sa sandali na walang kasiguruhan, ipinakita niya ang pagsunod. Minsan po, madali sa ating sumunod kapag walang puwersang sumasalungat sa atin. Pero kapag alangan na tayo sa sitwasyon, ang hirap sumunod. Pag kumakalam na sikmura ninyo, kapag kayo ay pinagtutulakan na sa pader, ang hirap sumunod minsan sa kalooban ng Diyos na manatiling tapat at mahinahon. Pero ang halimbawa ni Maria, siya ay sumunod sa panahon na napakahirap at walang kasiguruhan at siya ay nasa lagay na alanganin. Doon sumilay ang lalim ng pagsunod ng mahal na Birheng Maria na isang katangian ng isang reyna. Pangalawa, makikita po natin ang tapang ng ating mahal na Birheng Maria. Tapang. Lalo na sa panahon na inuusig ang kanyang anak. Sa panahon na tinutuligsa ang kanyang anak. Sa panahon na muntik nang patayin, ihulog sa bangin, bugbugin ang kanyang anak, naroroon siyang sumusuporta. Lalo pa siguro nung hinuli na ang kanyang anak, hinagupit, pinahirapan, sinugatan, ipinako sa krus, hanggang sa naghihingalo na habang nakabayubay sa krus, naroroon ang puso ng isang inang reyna. Nandun sa paanan ng krus. Makita natin ang tapang ng ating mahal na Birheng Maria, ipinakikita ang isang katangian ng isang reyna. Tayo po tumanggap ng pribilehiyo na sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, tayo pinatawag. Sa pamamagitan ng kumpil, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Pero ang dalangin natin, sana hindi lang tayo matitigil sa minana nating dangal. Sana din po, kagaya ni Maria, ipakita po natin sa ating kilos salita, ipakita natin sa ating buhay na tayo nga ay tunay na karapat dapat na dalhin ang dangal bilang anak ng Diyos. Hindi po tayo bininyagan para lamang manood, tumigil, maghintay. Tayo po ay binigyan ng dangal bilang anak ng Diyos para isabuhay po natin ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos at pagiging matapang na panindigan kung ano ang kabutihan at kung ano ang katotohanan. Ano ba po yung ginagawa natin? Ano pa po ang ginagawa natin bilang patunay na atin pong ipinagpapasalamat at isinasabuhay ang napakagandang dangal o karangalan bilang mga anak ng Diyos? Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangailangan sa tulong ni Maria. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon.
Tulad ni Maria, naway magpatuto ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan na nananawagang sukpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kapiling niyo, Diyos sa aming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin mo sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Alam naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus. At ngayon ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga
sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpayang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang
at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Papasanin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis ang harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking mga pagligtas, sapagkat nilingap niya kawaman ang kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking